Pag-usapan naman po natin mga kababayan, etong statement ni VP Sara Duterte doon sa Netherlands. At maliwanag po na ito po mga kababayan ay nangihikayat po na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. At sa aking palagay mga kababayan, mga ka-GP Natics, sabihin nyo sa akin mamaya kung agree po kayo na ang kanyang mga pahayag ay nangangahulugan na po ng treason, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pakinggan po natin ito mga kababayan. Kahit man papalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin... Okay, unang-una dito, sinabi niya, adik ang presidente natin. Diretsahan nyo na, walang paligoy-ligoy, walang daw, walang di umano. Diretsahan, mga kababayan, na adik ang presidente. Ganyan sila magbintang. Kahit walang ebidensya, adik ang presidente natin. Pero yung umamin na tatay niya na gumagamit ng fentanyl, gumagamit ng marijuana, mga kababayan, to stay him awake, hindi adik. Baliktad na. Papadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente. Palayasin at patalsikin ang ating presidente, mga kababayan. Nanghihikayat na po ito ng pag-aaklas para patalsikin ang ating Pangulo. Sana naman mga ka-GP Natics, yun pong ating Solicitor General magsalita naman. Di ba napalitan na yon, hindi na si Minardo Guevara. Dapat sa pagkakataong ito, itong si Berberabe, mga kababayan, ay magsalita na hinggil sa mga pahayag na hindi maganda nitong si VP Sara Duterte. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Diba, mga kababayan, mga GP Natics? Sedition, yung ginagawa, mga kababayan, nitong si Sara Duterte, na talaga naman po, hindi na basta-basta, mga kababayan matindi yung kanyang mga pahayag dito. Diba? Alam naman po natin na yung sedition ay hindi po maganda. Yung treason ay hindi din yan maganda. Kaya dapat yung gobyerno natin, masyado nang inaabuso si Pangulong Bongbong Marcos. Sana naman, mga kababayan, ay gumawa na kayo ng hakbang. Diba? Itong mga taong ito, sa Senado, yung impeachment trial ni Sara Duterte, maliwanag na maliwanag, itong mga pahayag pa na to, hindi nyo ba nakikita na si Sara Duterte ay isang banta sa ating bayan, banta sa presidente, banta sa mamamayang Pilipino. Walang ibang gusto, mga kababayan, kundi agawin ang trono, agawin ang pwesto, agawin ang kapangyarihan. Kung walang kasalanan si Digong Duterte, you have the power, you have the money, you have all, mga kababayan, including all your lawyers. Diba? Nandyan kayo, di lumaban kayo. Patunayan nyo na walang kasalanan si Digong Duterte. Which is, alam naman natin, mga kababayan, the outcome, predictable na. Dahil siya naman mismo nagpahamak sa kanyang sarili. Lahat ng mga kaso na pwedeng ikaso sa kanya ay inamin niya na sa kanyang statement. Diba? Marami siyang pag-amin na pagpatay. Marami siyang pag-amin na pagtatanim ng ebidensya. At kung ano-ano pang mga krimen ang kanyang mga ginawa. Tapos sasabihin ninyo,
Si Duterte ay walang kasalanan. Si PBBM ay illegal ang kanyang ginawa sa pagpapakulong kay Digong Duterte. Eh wala pa si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa siya nakaupo as president. Kinasuhan na siya nila Trillanes, mga kababayan at mga kasama nito. At yung mga pamilya ng mga biktima, bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang sisisihin nyo? Ulitin ko lang isang beses pa. Kahit man papalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong. Pero mabuti na lang umamin ka. Hindi nyo na mapapabalik si Digong Duterte. Halaka. Diba mga kababayan, kaya yung mga pinagsasabi nila na may interim release, etong sila Kaufman at paninira nila sa administrasyon, pagtira nila kay Claire Castro, ay isa na yon sa mga pag-atungal at pag-iyak na mga ito. Tanggap na nila na hindi na makakauwi si Digong. Kung makauwi man ito, nasa garapon or nasa kahon. Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso si Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. Lalaban tayo! Iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Tama! Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Grabe mga kababayan, ganyan sila mag-mislead ng kapwa natin Pilipino. 'Di ba? Pinangangatawanan nila na sila ay piling biktima, na wala silang kasalanan, na ang masama ay ang presidente natin. How come? 'Di ba? Isa kang abogada. Mga kababayan, ang mga abogada, sila po ay nagre-rely, mga ka-GPnatics, sa mga ebidensya. Hindi po sila nagbabase doon sa mga haka-haka lang. Hindi po sila nagbabase, mga ka-GPnatics, sa mga chismis lamang. Subalit itong si Sara Duterte, siya mismo ang fake news peddler. Siya po mismo ang nagpapakalat at nagpapapangit sa imahe ng ating presidente, mga kababayan, sa pagkakabanggit po na bago natin mapalayas o para mapalayas natin ang ating bangag na presidente or adik na presidente. Ganun eh. 'Di ba? 'Yun ang pagkakasabi niya, adik na presidente, mga kababayan. Maliwanag 'yon na minimislead niya itong mga naniniwala sa kanila na mga tanga naman na hindi nag-iisip. Lagi tayo nagpapakita dito ng mga video. Paano natin masasabi kung sino talaga ang tunay na adik, sino talaga ang tunay na mga bangag? Nakakita ba kayo ng isang bangag, mga kababayan, na mayroong buo ang pamilya? Nakakita ba kayo ng isang adik na hanggang ngayon ay buhay pa kung iisa lang po ang kanyang kidney? 'Di ba? Wala pa ata akong nakita na adik na buo ang pamilya, mga kababayan, at magagalang ang mga anak. Professional ko magsalita, wala pa ako nakikitang ganon. Wala pa rin ako nakikita na adik, mga kababayan, tapos napakatahimik. Walang gulo sa pamilya. Ang lagi kong nakikita, pag adik, sigurado, wasak ang pamilya, maraming babae, 'di ba? Kahit may asawa ng bababae, at kung ano-ano pa. 'Yon ang masasabi nating mga adik at nagsasalita po ng mga bagay na walang mga basihan. Kumbaga, halusinasyon lang ang kanilang mga sinasabi, walang katotohanan. 'Yon ang mga adik, pero pag factual ang sinasabi, mga ka-GPnatics, masasabi ko po na matino ang tao na yan. Kabaliktaran po ng kanilang statement dito sa first family sa kanila pong pamilya. Sabi ni Nilo Chavez, magnanakaw ng pera ng kaban ng taong bayan. Gusto na maging presidente, nakinig naman ang bobo at tanga. Halaka.
Marami pa rin po silang napapaniwala. 'Di ba? Akala kasi ng mga taong ito, working vice president daw ito. Halak ka. Akala nila, mga ka-GP Natics, matino ang mga Duterte. Nagtataka nga lang ako Baliktad ang mga kriminal, ang mga pinagtatanggol ng mga Duterte. 'Di ba? Sabi ni Sir Michael Aluwag, alam ni Sara ang mga nasa harap niya, mga uto-uto, at kaya inuuto niya. Diyos ko, ang Pilipinas hindi po talaga susulong kapag ang mga taong ito, mga kababayan, ay patuloy na sumusuporta sa mga walang kwentang politiko, mapanira, 'di ba? Mapangwasak ng pamilya, mapangwasak ng pagkatao, at mapangwasak po ng prinsipyo. Tama lang naman yung sinabi ni Sara 'di ba? Sisirain ko kayo. Hindi na ako aalis dito. Wala akong pakialam kung tama o mali ang sinasabi ko. Ang importante, masira ko kayo. Ayun na nga, mga kababayan. Halak ka. Gusto niyong bugbugin si Sara? Para yung katawan daw ni Sara, nabasa ko kanina, sabi ni Ma'am Jody Say, parang katawan daw ng lalaki. My God. Ang sarap sampalin. Halak ka. Di ba, Ma'am Eva Hernandez? Kidney donor si PBBM. Tapos, sasabihin ninyo, mga kababayan, addict, Diyos mio, pwedeng sabihin natin, siguro right before na mag-donate siya ng kidney, itong si PBBM ay dumaan sa ganyan. Diba? Pero ang tawag dito, ang masasabi ko, paano nung siya po ay matapos na mag-donate ng kanyang kidney? At ang alam ko, mga kababayan, syempre, kung ikaw ay addict, papayagan ka po ba na makapag-donate ng kidney? Halak ka. Papayagan ka ba ng doktor? Yun ang katanungan doon. Diba? Naku po, Sara, ang lakas ng loob, ang laki ng ulo, kaya malakas mag-hallucinate. Meron bang bangag na diretsahang mag-speech? Si PBBM lang yon, husay mag-English, matalino, masipag, hindi nagmumura, at hindi madaling magalit, malumanay magsalita. That is true, mga kababayan. Kasi ako po naniniwala, kapag addict, 'di ba? Lagi po yan galit, 'di ba? Lagi po yan, may marinig lang yan. Kahit nga, minsan, tama yung sinasabi mo, tamang hinala yan. Halak 'Di ba? ka. Nasa kanila po ata yung katangian ng tamang hinala. Baka sila ang addict. 'Di ba? Halak ka. Wait ka lang daw, Sara. Ikaw kasi ang susunod na ikukulong o ruhulihin na ng ICC. Anyway, mga kababayan, pakishare po ng video na yan kapag na-upload na po natin. At pag-uusapan naman natin ngayon na mga kababayan, ang huling topic